Magkano ba talaga ang kailangan mong pera para hindi ka na magtrabaho habang buhay? 500,000, 1 million, 5 million, 10 million. Maraming Pilipino ang nangangarap na mag-retire early. Pero ang tanong, paano ba natin magagawa yon? Hindi na nga kumakasya ang sweldo natin ngayon, paano na yung retirement? But wait, may isang simpleng formula na ginagamit ang mga taong gustong ma-achieve ang tinatawag na financial independence. At sabi ng mga early retirees, ito raw ang sikreto kung paano hindi mo na kailangan magtrabaho habang buhay. Ang tanong ngayon, magagamit ba ito ng mga Pilipino? Stay tuned kasi ipapaliwanag ko sa inyo step by step ang formula na ito at sa dulo ng video, tuturuan kita kung paano mo mako-compute ang exact amount na kailangan mong magamit na tinatawag nilang financial freedom number mo. Yung halaga na sapat para mabuhay ka ng hindi umaasa sa sweldo. Alam mo yung feeling na kahit tumataas ang sweldo mo, parang laging kapos ka pa rin. Pagdating ng kinsenas o katapusan, ubos agad. Tapos, kapag naririnig mo ang salitang retirement, ang unang pumapasok sa isip mo, bahala na si Batman, may pensyon naman. O baka naman, sabihin mo na may mga anak kang mag-aalaga sa'yo. Pero kung tatanungin kita ngayon, magkano ba talaga ang kailangan mong pera para mabuhay ka ng komportable kahit hindi ka na magtrabaho? Karamihan sa atin, hindi alam ang sagot o walang idea. At yan ang dahilan kung bakit maraming Pinoy ang nagre-retire na broke. Hindi kasi sila nakapaghanda at hindi din nila alam ang FI number nila. Isipin mo, 30 o 40 years kang nagtatrabaho, pagdating ng retirement, babalik ka pa rin sa pagtatrabaho kasi hindi mo napaghandaan ang sarili mong future. Kaya sa video na to, aalamin natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng financial independence o FI, paano mo mako-compute ang FI number mo gamit ang 4% rule, applicable ba ito sa Pilipinas, lalo na ngayong mataas ang inflation, at syempre, paano mo ito masisimulan kahit beginner ka pa lang sa investing. Ano ang financial independence o FI? Ito yung punto ng buhay mo na kahit hindi ka na magtrabaho, kaya mo pa rin mabuhay ng komportable dahil sa kinikita ng investment mo. Ibig sabihin, ang pera mo na ang nagtatrabaho sa'yo. Imagine this, may monthly expenses ka na 60,000. Kasama na lahat, pagkain, renta, bills at kunting luho. Ngayon, kung may investment ka na kumikita ng 6,000 per month kahit wala kang ginagawa, financially independent ka na. Pero syempre, hindi magic yan. Yung 60,000 na income ay galing sa mga assets tulad ng dividends mula sa stocks o ETF, kita sa rental property, interest sa bonds, o passive income mula sa business na tumatakbo kahit hindi ka na hands-on. Ang financial independence ay parang pagbuo mo ng isang pera machine. Habang nagtatrabaho ka ngayon, unti-unti mong binubuo yung machine na yun. Nag-iipon ka, nag-i-invest, at pinapalago mo ang assets o investment mo. Darating ang panahon na kahit tulog ka, patuloy pa rin kumikita ang pera mo. At doon mo masasabing, pwede na akong tumigil sa pagtatrabaho. Yan ang tinatawag na financial freedom. Karamihan sa mga Pilipino nagtatrabaho ng 20, 30, minsan 40 years pero hindi pa rin alam kung kailan sapat na ang ipon nila. Kasi wala silang target number. Ang alam lang nila, basta may SSS o pension, okay na yon. Imaginein mo to, 60 years old ka na, 3 dekada kang nagtrabaho bilang empleyado. Buwan-buwan, naguhulog ka ng pera sa mga pension or SSS. At ngayon, finally, retired ka na. Pagdating ng unang buwan mo sa retirement, ang natanggap mo lang sa pension ay 5,000 pesos. Ang problema, ang monthly gastos mo ay 30,000. Saan mo ngayon kukunin yung kulang na 25,000 every month? Kaya ang ending, mapipilitan kang bumalik sa pagtatrabaho. Hindi mo kasi alam kung magkano talaga ang sapat o wala kang tinatawag na FI number. Yung amount na dapat mong maipon para mabuhay ng hindi umaasa sa iba. Kaya tandaan, retirement is not about age. It's about numbers. Hindi mo kailangan hintayin na 60 years old ka na para magplano. Kailangan mo lang malaman magkano talaga ang kailangan mo. Ngayon, paano mo naman malalaman kung magkano yung FI number mo? Dito papasok ang tinatawag nilang 4% rule. Ito ay isang simpleng financial guideline na ginagamit sa buong mundo para malaman kung gaano kalaking ipon o investment ang kailangan mo para mabuhay ng hindi nauubos ang pera mo. Ang idea dito is simple lang. Pwede kang mag-withdraw ng 4% ng total investment mo every year. At mataas ang posibilidad
natatagal yan ng 30 years o higit pa. Depende naman yan sa performance ng investment mo. For example, kung gusto mong kumita ng 1 million per year, divide mo lang yan sa 4% o 0.04. Ibig sabihin, kung may 25 million ka na investment, kaya mong mag-withdraw ng 1 million every year o 83,000 per month nang hindi nauubos ang pera mo. Yan ang FI number mo. Saan ba nanggaling ang 4% rule? Hindi ito gawa-gawa lang. Nagsimula ito sa isang sikat na research sa US na tinatawag na Trinity Study. Ang ginawa ng mga researchers, pinag-aralan nila ang historical return ng stocks at bonds sa Amerika. Ang goal nila, alamin kung ilang porsyento ng pera ang pwedeng i-withdraw every year mula sa isang investment portfolio na hindi ito mauubos sa loob ng 30 years. Sinubukan nilang i-compute kung gaano katagal ang retirement fund ng isang tao kung konti lang ang wini-withdraw every year. Ang resulta, kung 4% ng portfolio mo ang wini-withdraw every year at naka-invest ito sa stocks at bonds, malaki ang chance na hindi mauubos ang pera mo kahit 30 years. Kaya itong 4% rule ang ginagamit ngayon bilang rule of thumb sa retirement planning. Ngayon naman, ito ang pinakamalaking tanong. Gumagana ba ang 4% rule sa Pilipinas? The short answer is, depende. Bakit? Number 1, mas mataas ang inflation sa Pilipinas. Sa US kasi, 2 to 3% lang. Sa Pilipinas naman, 5 to 6% o higit pa. Ibig sabihin, mas mabilis bumababa ang value ng pera mo sa Pilipinas. Number 2, mas mababa ang investment returns kung sa savings lang. Kung nasa bangko lang ang pera mo na halos walang tubo, mahihirapan kang ma-achieve ito. Kaya, kung gusto mong gamitin ang 4% rule, kailangan mong mag-invest sa mga asset na lumalago tulad ng stock market o index funds, REITs, rental properties, bonds, at minsan, mas safe gamitin ang 3% rule para may allowance sa inflation at market risk. Paano ba kino-compute ang FI number mo? Ito ang step-by-step guide. Step 1, alamin mo muna ang annual o yearly expenses mo. Halimbawa, gusto mong gumastos ng 50,000 per month, ibig sabihin 600,000 per year. Step 2, i-divide mo yan sa 0.04 kung gagamitin mo ang 4% rule o 0.03 naman kung gusto mong maging conservative at gamitin ang 3% rule. So sa 4%, total of 15 million, sa 3% naman 20 million. Ibig sabihin, kung may 15 to 20 million ka na naka-invest, pwede kang mag-withdraw ng fixed amount every year para mabuhay ka ng komportable nang hindi nauubos ang pera mo. At sa stage na to, kailangan mo nang i-adjust ang asset allocation mo sa pagitan ng equities at fixed income para mas stable at protected ang portfolio mo habang tumatanda ka. Ngayon, baka iniisip mo, grabe naman, 15 million, 20 million, imposible yan. Relax. Hindi ito para takutin ka. Kundi, bigyan ka ng direksyon. Kasi kung hindi mo alam ang target number mo, hindi mo alam kung malapit ka na ba o malayo pa. Hindi mo kailangan maabot agad ang 15 million. Ang importante, magsimula ka ngayon, mag-ipon, mag-invest, and be consistent sa tinatawag nilang accumulation phase. Remember, hindi ito tungkol sa pera. Ang totoong financial independence kasi ay kalayaan. Kalayaan mong mamili kung gusto mo pang magtrabaho o magpahinga. Kalayaan mong magdesisyon sa sarili mong oras at buhay. May mga tao naman na sobrang believe sa 4% rule. Parang guaranteed. Sabi nila, simple lang yan. 480,000 ang gastos ko yearly times 25 equals 12 million. Solved na ako for life. Pero hindi yan ganun kadali. Example natin si Jose na 40 years old. May 12 million na investments. Nag-early retire na siya at nag-withdraw ng 480,000 per year, pero sa unang taon pa lang ng retirement, nagkaroon ng market crash. Bumaba ang portfolio niya ng 30%. From 12 million, naging 8.4 million na lang. Pero kailangan pa rin niyang mag-withdraw ng 480,000. So, mas mabilis mauubos ang ipon niya. Yan ang tinatawag na sequence of returns risk. Kaya tandaan, ang 4% rule ay guide. Hindi guarantee, dapat flexible ka. Walang one size fits all sa financial independence. Know your numbers, multiply by 25. Pero magplano ka ng flexible. Pwede mong sundan ang 4% rule bilang baseline. Pero mas safe kung may buffer fund ka pa rin. Ito naman ang mga tips na pwedeng makatulong sa'yo. Number 1, track your gastos. Hindi mo mako-compute ang FI number mo kung hindi mo alam ang spending mo. Number 2, compute scenarios. Gamitin ang 4% rule at conservative na 3% rule
para may range. Number 3, build a buffer fund. Magtabi ng at least 1 to 3 years worth of expenses sa cash or short-term bonds. Number 4, diversify investments. Huwag lang puro bank deposits. Combine it with REITs, bonds, at international index funds. Number 5, plan for taxes and healthcare. Huwag kalimutan ang PhilHealth at private insurance kasi health is wealth. So, magkano ba talaga ang kailangan mong pera para maging financially free? Depende yan sa lifestyle mo. Pero siguradong mas maliit yan kaysa sa iniisip mo kung sisimulan mo na ngayon. Ang mahalaga, alam mo kung saan ka pupunta. Remember, ang pera may limit, pero ang kalayaan na mamuhay sa sarili mong terms is priceless. Sana po nakatulong ang video na to para magka-idea ka kung magkano talaga ang kailangan mong pera para mag-retire ng komportable. Kung gusto mo namang mag-level up ang finances mo, hindi lang basta mga tips, I offer one-on-one coaching. Kahit saan ka man sa mundo, sa coaching natin, tutulungan kitang i-track ang savings mo, i-plan ang investment mo, at gumawa ng step-by-step strategy para maabot mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka na sa bawat steps para mas mabilis at mas confident ang progress mo. Kung interesado ka, just click the link in the description below at mag-book ng session. Kasi kahit saan ka man sa mundo, pwede pa rin tayo mag-work together for financial freedom. At syempre, don't forget to like, subscribe, and click that notification bell para lagi kang updated sa mga financial tips natin. Kita-kits po sa next video. Salamat!